Ay kaulam malugang pang-ulam, ay di aring balatong na may bihon. Tapos ako ay mayroong isdang prito. Hindi ko alam kung ito'y pritong sariwa o daing nakalimutan ko na itong bidyong ito'y matagal-tagal na rin naman. Pero talagang yang bihon, yang munggo na nilalagyan ng bihon, iyay ayos na ayos sa amin sa mga taga Batangas at yan sikat na sikat sa amin ng araw. Ay awan ko lang ngayon kung may nag-uulam pa ng ganyan, lalo na ang mga kabataan. Naku po, anong pipilian sa mga ulam? Daig pang mga mayayaman. Naalala ko ng mga bata pa kami. Naku po, bawal mamilian. Kung anong nasa lamesa at nakahayin, yun ang pasasalamatan. Yun ay salawi kain ng mamay. Ang iba nga ika ay hindi makakain at walang makain, walang maibili. Kayo ika ngayon ay nakakain na. Ang iba ika ngayon pala ang naghahanap ng kakainin. Kaya ika kayo huwag nang mamilian at huwag masyadong marereklamo. Yun ay talagang yun ay hindi ko talaga makalimutan sa laging sinasabi ng mamay sa amin. Bayan nga kami nga naman noon ay talagang hindi nga talaga namin ugaling maghanap ng wala, maghanap ng iba. Kung anong ihahain sa amin ay sunggaban pa kami't masasaya. Hindi kami yung anong aarte na pag hinayinan ay mga nag-ingor at gusto yung mga hotdog at gusto yung mga ham, gusto yung mga mali na kung ano-anong mga hahanapin pa. Nung araw ay walang mga gayong-gayon. Pag ikinahayinan ng itlog na prito tsaka pritong hawat at sasabawan ng kape ang kanin, iayos na. Bege ako'y anong tuong lakas ng boses, daig pang laging may kaaway Akin hihinaan ng kaunti. Daig pang malaging may digmaan sa hirap pag taga Batangas. Tsaka kami no walang masamang pulong pagdating sa pagkain. Bege ito'y laging kasarap ng kain. Bege ito'y pagkakahapon ay pag naghayin, ayos din talagang ubusan din ng kanin sa kaldero. Kayod pa rin pati tutong. Kahit pa malunggay laang na nilagang may paminta't bawang, tapos magbabangilaan ng hawot o kaya tuyo. Ay ayos na pang-igi na, talagang walang masamang pulong nung araw. Wala talaga noon akong matandaan na kami ay nag-demand ng kung ano-ano pang pang-ulam, kung anong lulutuin, kung anong ihahain. Ay siyang pandali na, pang-igi na. O maya-maya na may tatawanan din pag nakakain, ayos na rin maghapon. At nakakatikim din naman ng mga karne-karne, lalo na't Pasko, bagong taon, birthday. Minsan pa pag birthday wala ko po, palyado kapag birthday, minsan wala. Tapos kailan pa nakakatikim ng karne? Kapag may mga birthdayhan sa kapitbahay o kaya may mga kasalan. Sa Batangas kahit hindi ka imbitado, pwede kang pumunta sa baysanan, sa kasalan. At doon talagang pihong makakatikim kahit dinuguan. Kahit babaunin sa school, kami hindi marunong mamilian. Kapag nakapagprito ng talong, tapos pritong hawot, tapos ang kanin ay ibabalot sa dahon ng saging at sa pinakaibabaw doon mo ilalagay ang talong at hawot. Pag binuksan sa school, anong bango. Anong sarap. Tapos ibibili lang sa kantin ng ganang pisong gulay. Parang hindi pa piso noon, 25 centavos tsaka 50 centavos pa noon ang isang tasang gulay. Talagang buhay na maghapon walang sinabi ang nakapamiyastahan. Ngayon, ko puro lutuan mo ng pritong talong ang mga bata tsaka pritong isda. Napapanis doon sa lamisang may takip. Hindi kakainin. Bibili pa ng frozen sa tindahan ng mga tosino at mga longganisang. Hindi mo maintindihan kung yung baga naman patay na hayop na nakinatay na uli. Hindi mo maintindihan kung pusa, kung ano ba. Kupuro ang mga kabataan ngayon kakaiba talaga. Lutuan mo ng gulay, mga nag-ingor. Anong pagkahigpit ng arte, mahigpit. Samantalang kami noon ay malungkot pag walang gulay. Ibig sabihin walang sabaw ang aming kanin, kakaing tuyo. Ay pag naman walang kasabaw-sabaw ay nakakaluog naman. Kami hindi talaga po pwede noon nang walang gulay sa hapon. Yan ay isang palatuntunan at patakaran ng inay. Kahit pa iyay nilabog na malunggay laang, kailangan kami may gulay sa hapon. At yun daw ay pampahaba ng buhay. Ay ika ng mamay ay tayo na may magkarne at pagparating gulay, baka hindi na tayo mamatay at sobrang humaba na ang ating buhay. Kami naman nga noon ay sobra naman nga talaga noon ang aming sagana sa isda. Hindi kami nag-iisip dahil tabing dagat kami. Hindi kagaya ngayon, ang hirap na sa isda, ang mahal pa. Ay siya, dyan na kayo.